Kamusta po ang mga nagka-Tai Chi? Alex, maraming salamat po sa mga kagawan po natin, mga barangay officials and staff po natin. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin sa inyong barangay. Kak Alex, grabe pa rin mga nagka-Tai Chi dito sa medyo white po mga nagka-Tai Chi. Nakakatawa dahil kayo po ay aktibo, nakikilahok sa ating gobyerno, sa ating barangay, sa ating lungsod, at higit sa lahat, naalagaan natin ang ating kalusugan. Ano? Kasi sabi niyo po sa akin kanina, pagpasok ko, kumakaway po kayo sa akin, sabi niyo mga senior citizens kami, sabi, tama po ba mga senior citizens? In-fairness po kayo, in-fairness po sa iyo, para magkakailan lang po tayo. Sa ating mga konsihan, hindi kayo makapaliwala. Para lang kayo mga ate. Hindi mga si mama, ano na po eh. May mga camera pala baka isipin. Hindi ko sabihin na 71 years old na gagawa na aking tatay. Ang tatay ko po 70 years old na. Kaya hindi rin natin pwede kalimutan ng mga senior citizen natin. Katunayan, hindi lang nabanggit din ako mag-advise, marami tayong magandang balita. Hindi lang para sa mga gobyerno natin, kundi para sa mga senior citizens po natin. Halimbawa po yung sa local senior, kasi alam nyo, nasa magandang posisyon po talaga tayo ngayon bilang isang lungsod, bilang isang lokal na pamahalaan. Sa magandang posisyon tayo, we're in a good place. Ibig sabihin, kapag mataas ang income natin, bumababa yung mga contract price natin dahil sa maayos na procurement system, sa malinis na sistema, dumadami yung pwede natin gawin bilang isang lokal na pamahalaan. Kaya, halimbawa po, yung sa local senior pension natin, hindi ko alam kung may mga beneficiaries po tayo rito, baka meron po sa inyo na nung nakaraan hindi po qualified. Baka may mga kakilala kayo na gusto sanang makasama sa local senior pension kasi per year, kasi 6,000 din po yung matatanggap natin pag nasa local senior pension tayo. Pero siyempre, sinimulan natin yung programa sa mga walang-wala po talaga. Iba pa po ito doon sa cash gift pag December, nagsimula tayo doon sa mga wala po talagang pension pa. Retirado na, 65 pataas. Ngayon po, dahil nasa magandang posisyon ng ating lungsod, ang mode po natin ngayon, yung pagpapalawak ng mga serbisyo at mga programa ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, for third reading na yata, nasa Sangguniang Panlungsod na po natin, si Councilor Pao Santiago, isa sa talagang tumututok po rito. Pero lahat naman ng konsiyan natin, kasama po rito, ay yung expansion ng LSP para makasama na yung may mga SS pension na maliliit. Ibig sabihin, pag napasa na ni Councilor Pao, inaantay na lang yung coordination meeting sa SSS, yun na lang po yung kulang natin. Si Councilor Simon po bahala sa SSS. Pag-aayos na po natin, coordinate na po tayo sa SSS, may sasama na po natin yung mga may SS pension na 4,000 and below. So, expansion na po tayo. Education, scholars natin, ganoon din po. Simula tayo. Hindi ko na isa-isahin, yung lahat ng pinapalaki natin programa, pinalalawak po natin. Ang tanong lang po, ng marami sa akin, at pag yung mga nakausap akong ibang opisyalis, sabi po, tinatanong, paano nyo nagagawa yan? Paano nagagawa ng LGU na lahat ng program, lahat ng proyekto ng LGU, lalo na yung mga regular programs natin, mula sa social services, hanggang sa medical assistance, hanggang sa local senior pension, educational assistance, and scholarship. Bakit lahat ng programa, kada taon, palaki ng palaki? At yung paglaki niya, hindi lang lumaki ng 2%, hindi lang lumaki ng 3%. Paano po natin nagagawa yun? Itong halimbawa po natin, yung fire station po, sa inaugurate po natin ngayong umaga, yan po yung sagot. Dahil sa totoo, dalawang bagay po. Lumalaki yung income natin at bumababa rin yung mga contract price. Isipin po natin, nakikita niyo naman po, mamaya, pwede po tayo pumasok sa fire station natin. So, sa lahat po ng ginawa,
ko nang babasahin ng lahat ng ito, no? Pero makikita naman po yung building, kung ano po yung laman yan. I-install pa yata yung, parang may kulang pa yata, no? Yung cleaning system, at yung fire alarm, fire detection system. Yun na lang yung i-install. Pero more or less, tapos na yan. Isipin niyo po, sa lahat ng pinagawa dyan, ang contract price lang po dyan ay nasa 6.7 million. 6.7 million pesos lang po yan. Pero maayos, maganda, de kalidad. Paano po natin nagagawa yan? Yung pagbabago, yung reforma na pinakilala natin sa ating Luzon ay hindi yung mababaw lamang. Hindi tayo nagpalit ng pangalan lamang, hindi branding lamang, hindi pintura lamang, hindi fasad lamang. Nagpakilala tayo ng tunay, makabuluhan at malalim na pagbabago sa mga sistema, sa mga proseso ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, nagbubunga na po ito. Ito na po yung kaya sa totoo, sa hinaharap, sa susunod ng mga taon, mas lalong marami pa yung makikita po natin na expansion ng social service programs natin at pati na rin mga infrastructure programs natin. Muli po, sa totoo, marami po ang pwedeng ikwento, marami akong pwedeng, pero gusto ko na rin makita yung loob. Kasi sa totoo, mabilis po ginawa yan, Nung huling bumisita po ako rito, nag-text ako sa iyo, Kap, ilan months ago lang po yun, 2 months ago lang yun. Alos wala pa pumasok ako dyan sa construction site nun alos wala, nagulat na lang ako, i-inaugurate na. At tapos na po siya, so medyo mabilis po talaga siyang natapos. Yung isa pa, bukod sa open bidding, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata natin, bukod sa reforma sa paglilinis ng ating pamahalaan, ay napaka-importante din na ginawa natin mas efficient, mas maayos yung programa natin. Hindi lang in terms of anti-corruption, kundi in terms of efficiency. Pati po yung sa pagdisenyo, sa pagbabalangkas ng programa, yung pagbabudget natin, lahat ng mga proseso hanggang implementation and evaluation, inayos po natin. Marami pang kailangan ayusin, malayo-malayo na tayo sa perfecto, pero ang laki na po ng progreso natin. Yung engineering department natin, ito po silang nakakwento sa mga tao dahil sa totoo, malaki po ang improvement ng engineering. And that was na engineer Naikwento ko lang po sa inyo nung bago po akong mayor 2019. Tuwing may inauguration po tayo ng mga project, kinakabahan po talaga ako. At tuwing may mga site inspection, kinakabahan ako kasi si Sir Gia, nandito po, Sir Gia, congratulations po dahil huling nagkita. Assistant Regional Director na po kayo ngayon. Welcome back to Pasig, Sir Gia. Palakpakan naman po natin si Sir Gia. Superintendent, Sir Amot, lahat po mga kasama natin sa BFP. Hala ko yung mga tropa natin kanina magde-demonstration. Inaayos lang pala pero siguro, Sir Gia, alam niyo po yung main fire station natin. Lahat ng problema natin, nung naupo po ako, patapos na siya. Diba, kompleto na yung structure. Pero nung tinignan namin, talagang ang daming problema. Alam ni Sir, tanungin niyo na siya, na lang po magsabi, hindi na po ako. Lahat ng problema na parang hindi talaga siya maayos na project. Ang daming kulang, ang daming problema. At isang example lang yan, top of mind lang kasi mga BFP po natin yung kaharap ko. Pero isang panghalimbawa, yung tulay sa pinagbuhatan Kalawaan na ngayon, nag-resumption na tayo. Nagsimula yung tulay sa site ng Kalawaan, yung site ng pinagbuhatan, hindi pa nabili ng gobyerno yung lupa. Kaya nakabitit. At dahil may sinisimula ng tulay, siyempre yung mga land owners na yun, ay, kailangan ganito ng gobyerno. Tataasan namin yung presyo namin ngayon. Talaga naging yung mga problema, kaya tumagal yan ng rinisolbahan namin. Pero ang punto ko lang, kaya nangyayari yun, wala naman akong sinisising isang tao o isang grupo. Kaya po nangyayari yung mga bagay na yun dati, dahil hindi maganda yung coordination. Kaya ngayon, bago magpatayo ng isang building, ang instructions natin sa engineering, lahat ng mga opisina natin sa City Hall, dapat magkonsulta muna sa end user kung sinong gagamit. Ito, LGU project, pero hindi tayo magpapatayo, hindi natin sisimulan yan, hindi natin ipapabiling yan hanggang hindi mo na natin nakausap ang BFP.
tanungin natin ng BFP, baka may mga requirements sila sa design, baka may requirements sila sa espasyo, baka may requirements sila sa itsura, diba? DRMO, dapat kausapin din muna yung engineering, yung barangay, dapat ipakita rin natin yung disenyo, yan na po yung ginagawa natin ngayon. At dahil yun po ginagawa natin ngayon, ay nagiging mas maganda yung kinalalabasan ng mga proyekto natin. So, nagsimula tayo sa paglilinis ng ating pamahalaan, ginagawa na mas efficient, pati sa income, tumatak ngayon, nasa talagang magandang posisyon ng ating lokal na pamahalaan. Kaya, ika nga, ito na yung pinaka-exciting time para maging isang pasigero. At syempre, hindi po namin, may mga opisyalis po ninyo, yung City Council po natin, si Vice Mayor, at hindi po natin magagawa ang aming trabaho, hindi natin mapaiting ang mga pagbabago na nasimulan kung hindi po sa tulungan suporta nito. Kaya maraming salamat. Hindi ko rin pa para masilip na po natin ang ating bagong fire station dito sa Barangay Capitolio. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Baka may nakalitaan ako, hindi ako napasalamatan. Alam niyo na po yun. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa atin. At sa ating lahat, congratulations po. Maraming salamat po, Mayor Chico Soto. Bago po tayo magtungo sa ating ribbon cutting ceremony and blessing, tatawagin po muna natin si Sir Robert para po sa ilang mensahe at awarding po ngayong umaga. Consider po natin. Good morning po. Sir, may request our Senior Superintendent Douglas NBM, sir, our Assistant Regional Director for Operations, BFP NCR, and our City Fire Marshal, Fire Superintendent Christopher C. Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection, National Capital Region, lack of appreciation, in recognition and expression of our profound gratitude for his collaborative effort and support of the Bureau of Fire Protection. His kindness and generosity have made a real difference to our community safety. Given this 6th day, February 2025 at Capitolio Fire Substation, Santa Rosa Street, San Isabel Street, Capitolio, Pasig City. Signed, Fire Chief Superintendent Nahum Barbantalosa, PFP NCR Regional Director, is hereby awarded to Honorable Alexis Rafael M. Torres, Barangay Captain, Capitolio, Pasig City. Our next awardee is Honorable Roman T. Romulo, Congressman, Pasig City. Honorable Robert P. Joroski Jr., Vice Mayor, Pasig City. And of course, Honorable Victor Marehis N. Soto, City Mayor, Pasig City. Maraming salamat. At tinatawagan po natin lahat para sa isang group picture po. Bago po tayo lumabas, isang group picture po muna. Kasama po yung pag ganun na lang daw po. Kasama daw po yung ating mga kod. Tayo po tayo mga nasa likod para kasama po tayo sa picture. Kaya mo na wire, kaya ba? Perfect. Ito yung pinakaharapan. As a blessing lagi. Itong
bagong fire station. Para may bigay ko. Ayan na, pagkarin. Gawin muna natin doon. Masingit. Hindi lang boso ito. Ayan, no? At sisimulan nga ni Mayor Vico Soto at Alright. Barangay Captain. Ngayon po ay magkakaroon na po tayo ng ribbon cutting ceremony sa bago po ating fire station. At the count of 3, 1, 2, 3! At tutungo po tayo sa ating unveiling po ng ating marker. Tinatawagan po yung ating officials sa ating pong marker. Okay, sunod tayo kay Mayor Vico Soto. No? At tignan natin nitong 1, 2, and 3. And we will now proceed to the blessing headed by our Father Blaze. Dear brothers and sisters, let us put ourselves into the presence of God. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God, who has given us power over the works of His hand, be with you all. In His own lifetime, Christ Jesus clearly showed us the dignity of labor. When He became incarnate, the Word of the Father was known as the carpenter's Son, and willingly worked with the tools of His trade. By working with His own hands, He transformed toil from being an inherited curse for sin into a source of blessing. If we do our work well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labors of our hands and our minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that joined to Christ our Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then, and pray that He will shower His blessings on all who would work in this place, this new fire station. Brothers and sisters, listen to the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, God. Jesus departed from the house of Jairus and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. God, our Creator, the Word, and filled it with marvelous signs of His power. He also blessed human toil from the very beginning, so that in His modest imitation of the Creator's own goodness, we might diligently devote ourselves to bringing creation to its perfection. Let us then offer our prayer to God, saying, "Lord, hear our prayer. Blessed are you, O Lord, who gave us the command to work, so that by relying on our minds and our hands, we might devote ourselves to perfecting creation." We pray. Blessed are you, O Lord, who willed that your Son made flesh for us should practice the carpenter's trade. We pray.
Blessed are you, O Lord, who in Christ made the yoke of God sweet and his burden light. We pray. Blessed are you, O Lord, who in your providence move us always to strive to do our best. We pray. Blessed are you, O Lord, who receive with favor the offerings of our labor, so that it becomes an offering of penance, brings joy to our brothers and sisters, and helps the poor. We pray. Blessed are you, O Lord, who graciously choose bread and wine, the work of human hands, and the sacramental signs of the Eucharist. We pray. O God, in your wise providence, you are glad to bless all human beings. The work of our hands and of our minds. Grant that all who plan and conduct business service in this office may through your guidance and support come to right decision and carry them out fairly. We ask this through Christ our Lord. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. May Almighty God bless this new fire station and everything it belongs to us. Picture na po.